So, are you ready for our Word of God today? Bago po tayo mag-communion, kanina habang nagwo-worship tayo, actually kagabi pa, sabi ko, Lord, tulungan mo naman akong paiksiin yung mensahe. So ang prayer ko, maging concise, pero articulate, simple, but authoritative. Yun po yung prayer ko kanina. Help me, Lord God. Help me, Holy Spirit. So if you have your Bible with you, at kung wala naman kayong dalang Bible, just follow through the screen. Ang ating pong pinag-uusapan sa paglipas ng 3 Sundays ay walang iba kung hindi po yung someone greater than Jonah is here. A greater than Jonah is here. So yan po yung ating pinag-uusapan. And I might be able to conclude the topic ngayong pong umaga. At salamat sa Panginoon. Someone greater than Jonah is here. At ito pong mensaheng ito ay hango sa labi mismo ng ating Panginoong Hesus na mababasa po natin sa Matthew chapter 12, beginning verse 38 hanggang 41. Makikita po natin doon sinabi ni Jesus, someone greater than Jonah is here. At nang mabasa ko po yun, I pick up the title at yun po yung pinag-usapan natin sa loob ng ilang Sundays na lumipas. So basahin po natin Matthew chapter 12, beginning verse 38 hanggang 41. Salamat sa Panginoon. Ate Dory, na-miss mo ang church, ano? Na-miss ni Ate Dory, 19 years ba naman? Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. At nakasama na po ni Ate Dory yung kanyang buong family. Si Ate Dory po, napaka-faithful na supporter po natin kahit she's been away from the church for 19 years, but never she missed a month na hindi po siya nag-support sa gawain ng Panginoon. Napaka-faithful po. At dahil sa faithfulness, pinagpala yung kanilang pamilya. Ang Panginoon naman mayaman sa biyaya. Hindi tayo pinababayaan. Hallelujah. At ngayon po, napaka-blessed na ng family ni Ate Dory. Praise God. So, basahin po natin. A greater than Jonah is here. One day, some teachers of religious law and Pharisees came to Jesus and said, Teacher, we want you to show us a miraculous sign to prove your authority. But Jesus replied, only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign. But the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. The people of Nineveh will stand up against this generation on Judgment Day and condemn it, for they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now someone greater than Jonah is here. Someone greater than Jonah is here. Yan po yung pinaghanguan ng ating title, ng ating topic, but you refuse to repent. So may the Lord add blessing upon the reading of His Word today, and taken from the following passages we have read, pag-usapan po natin ang mensahe ng Panginoon bilang pagpapatuloy sa nasimulan po natin sa mga nakaraan, at ang panalangin ko'y matapos natin ngayong umaga. Kung hindi naman may isa pang Sunday bago mag-rapture. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. So ito pong paksang ito ay napakahalagang Sunday school message. Paboritong Sunday school topic po ito. At speaking of our Sunday school, lumalago po yung ating Sunday school. Ngayon po marami na sila,
Kaya binabalak po namin mag-extend ng isa pang kwarto po doon sa likod para po pangalawang section ng ating children's ministry. So sisimulan na po namin at may magdo-donate na po ng 100 na pirasong hollow blocks. Masabi ko po na sisimulan na natin yung additional extended na room. May nagbigay na po kaagad ng 100 na hollow block. Kasi hindi po natin pwedeng gamitin yung academy kasi may mga nakaset up na eskwelahan po doon. Kaya magdadagdag na lang po tayo ng room at doon po natin ilalagay at the back, doon po. Kaya kasi dumadami na po. Medyo masikip na po sila doon sa ating conference. Kaya salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon, ano po? Parang hallelujah, walang ka-effort pero ang Panginoon, ang grasya niya ang kumikilos. Kaya salamat po. At ito pong topic na ito ay diniscuss po nila Teacher Joy, nila Teacher Belen, nila Teacher, hallelujah, Teacher Paz, a month ago. At kaya ko alam kasi may nakapaskal po na Jonah topic dun sa Sunday school room. Kaya napaka-paborito pong topic po ito ng mga Sunday school teacher. At ano ba ang naaalala natin kay Jonah? Sigurado ngang sasabihin nyo yung balyena. Si Jonah ay nilulun, hindi po kinain. Sabi nga ni Ate Sitas, kung kinain si Jonah, lasog-lasog na si Jonah. So nilulun lang po siya. At ang sabi, himala daw na siya'y nilulun. Hindi naman daw himala yun. Pero ang himala ay iniluwa siya. At saan siya iniluwa? Sa lugar na kung saan ayaw niyang pumunta. Saan ka naman nakakita na sa dinami-dami ng lululunin, ang naswalo ay si Jonah, at pagkatapos bilang na bilang ng Panginoon kung ilang araw siya iluluwa, at siya'y iniluwa sa lugar na kung saan ayaw niyang puntahan. So yan po yung kasaysayan ni Jonah. Tinalakay natin ng mga nakaraang Sunday. At alam natin ang dahilan kung bakit ayaw niyang, hindi sa ayaw niyang sumunod, kung hindi reluctant lang po siya, reluctant to disobey the command, hindi dahil ayaw niya o gusto niyang sumuway, kung hindi ang katotohanan, sobra at marubdob ang kanyang pagkagalit sa lungsod ng Ninibe na kanyang pagpapahayagan ng salita ng Diyos. At kung bakit ay sapagkat alam natin na ang Ninibe na siyang capital city ng Assyria ay ang number 1 enemy ng Israel during that time. At ang Ninibe ay kilala sa pagiging military strong city, military might city, na napakalupit ng mga general nito na kapag may nahuling Hudyo, pinuputol yung ulo, pagkatapos ito ay pinatutuyo, binibilad, hanggang maging bungo, at pagbungo na, pagpapatong-patungin hanggang maging bundok na bungo para katakutan ng mga Israelita. Ganyan kalupit ang mga Assyrian. Ganyan kalupit ang mga taga-Ninibe. So sa sobrang galit ni Jonah na ang kanyang angkan ay pinarusahan at pinatay ng mga taga-Ninibe, siya ay naging nagdalawang isip na sundin ang utos ng Diyos na siya ay magpahayag ng salita ng Panginoon sa lungsod na ito. At kung bakit ayaw niyang sundin ang Diyos na ipahayag ang salita, ang balita, ay sapagkat binanggit niya doon sa chapter 4 verse 1 and 2 na kapag kasi ako'y nagpahayag ng salita sa lungsod na ito, kilala kita, sabi ni Jonah sa Panginoon. Kilala kita na ikaw ay Diyos na madaling magpatawad. At ayaw ni Jonah patawarin ng Diyos ang mga taga-Ninibe. Kilala kasi ni Jonah na mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos, hindi madaling magalit, mapagtiis, at higit sa lahat, mapagpatawad.
So alam niya na kapag pinahayag niya ang salita ng Diyos, maliligtas ang mga taga-Ninibe. At ang puso ni Jonah, ayaw kong maligtas sila. Parang tayo lang, ayaw nating maligtas yung kapitbahay natin. Kaya tayo lang ang nag-church. Diba? Parang gano'n lang po. Mamaya, ibabahagi ko po yung bahagi na yan. Magandang panawagan po ito. So, ito po yung pangyayari at tinalakay natin na sabi daw ng ibang mga theologian, hindi naniniwala, mga toyologian, may toyo na mga theologian, hindi naniniwalang naghimala daw, hindi daw to kagagawa ng Diyos, dahil meron in 1927, merong isang, ang pangalan ay si Jimmy Bartlett, na nilulundin ng whale, at iniluwa ng whale after 36 hours sa Falkland Island. So sinasabi ng mga theologian, wag natin ituring na may kagagawa ng Diyos dyan, kung bakit ay sapagkat pwede naman ang balyena kumain ng human being. Katulad ni Jimmy na kinain noong 1927, kinain ng balyena, after 36 hours, iniluwa ng balyena. Alam, paglabas ni Jimmy, siya ay parang nagglutatayon, namuti po siya, na bleach, kasi yung pong gastric juices ng whale ay, nagbi-bleach ng balat. So paglabas ni Jimmy, siya po ay bleached na. Parang si Michael Jackson. Kayo ba nagugluta? So yung mga nagugluta dito, praise God. So pumuputi. Ako sinubukan kong magluta, umitim ako eh. So, praise God. Meron kasing ini-inject para pumuti eh. Si Michael Jackson, ganun po. Halos naliligo sa glutathione. So, ganun po si Jimmy. Si Jonah, hindi naman sinabing walang binanggit sa Biblia na namuti siya eh. Praise God. So, ganun po. Kaya sabi nila, hindi daw kagagawa ng Diyos. Paano hindi natin sasabihin hindi kagagawa ng Diyos? Sa dinami-dami ng pwedeng kaining propeta o lululing propetas, si propeta Jonah. Tapos, hinayaan ng 3 gabi, 3 araw sa kanyang pouch, sa kanyang bag, tapos iniluwa sa Ninibe, pagkalipas ng 3 araw. Hindi ba yan ay kagagawa ng Diyos? Orchestrated po lahat yan ng plano ng Panginoon. Maniwala kayo, ang Diyos ay Diyos ng mabubuting plano. Walang aksidente sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, walang aksidente sa Diyos. Laging may mabuting plano ang Panginoon para sa ating lahat. Jeremias 11:29. Diba? Walang pinlanong masama ang Diyos para sa atin. Ang lahat ng plano niya ay para sa ating ikabubuti at para sa ating mabuting kinabukasan. We know that God has a plan for us. At ang plano niya is not for evil, not to harm us, but to bless us. Kaya kagagawa ng Panginoon ito, mababasa natin sa Jonah 1:11. Jonah 1:11 o Jonah 1:10. Tapos, nung nasa loob na siya ng tiyan, siya'y nanalangin. At ang mga panalangin niya ay mababasa natin sa aklat ng mga awit. Can you imagine, habang nasa loob ng pouch si Jonah ng Mediterranean sperm whale, may 2 klase po ng whale, tinalakay natin nung last Sunday, isang Antarctic whale at saka po sperm whale. Ang lumulun po kay Jonah ay sperm whale, hindi po Antarctic whale. At dito po yung Antarctic whale, sabi po natin nung last Sunday, hindi ito yung posibleng kumain kasi maliit lang po yung kanyang throat, yung Antarctic. At hindi rin siya imposible sapagkat yung Antarctic whale po, yung Arctic whale ay nasa Antarctica.
Apo, so wala sa Mediterranean. Ang lumulun po sa kanya ay Mediterranean. At yung Mediterranean whale, which is sperm whale, ay meron pong pouch between sa kanyang mouth, meron pong in between, merong pouch, maliit na bag o isang bag, bago pumasok sa kanyang stomach. So dun sa pouch, nag-i-stay po ang hangin ng 72 minutes. Kada inhale ng sperm whale, nag-iimbak siya ng 72 minutes of air, 72,000 liters of air, dyan po sa kanyang pouch. Kaya pwedeng mabuhay ang tao. Kaya lang, tutunawin muna ng gastric juices, pagka natunaw na, saka pupunta dun sa kanyang stomach. Yan po yung sperm whale. Kaya pag nagtagal, kung magtagal si Jonah doon, matutunaw siya ron eh. Pero hindi naman pwede mangyari yon dahil kagagawan ito ng Panginoon. Apo, so, yung sperm whale po, hindi humihinga sa gill, hindi po siya po ay mammal, so bilang mammal, may air hole. Kaya lumalabas po yung tubig, at saka yung pong tubig sa ibabaw, may air hole. Tapos yung po pagkain, maiimbak po, may store for many hours dun sa kanyang pouch. So 3 days and 3 nights, niluwa po. Tapos habang 3 araw at 3 gabi, nagpe-pray po siya. At habang siya nagpe-pray, lahat ng prayer niya ay mababasa po sa 11 talata sa aklat ng mga awit. Unbelievably, habang nasa loob siya ng tiyan, naalala niya yung mga scriptures. Naalala niya yung kanyang mga scriptures na pag-aralan. Kaya po sa gitna ng kanyang kabigatan, sa gitna ng kanyang kapigatian, sa gitna ng kanyang marubdob na pananalangin, ay naalala niya ang mga salita ng Diyos. Kaya po isang napakagandang aral para sa ating lahat, na kapag ikaw ay pumapasok sa gitna ng mga pagsubok at suliranin ng buhay, mas mabuti na meron kang natatandaang mga pangako at mga salita ng Diyos sa iyong puso at isip na magagamit mong kasangkapan sa gitna ng iyong kapighatian. At yan po si Jonah, 11 passages ng Book of Psalms nakapaloob sa kanyang mga panalangin. Kayo ba ganyan din? Pagka mayroong mga problema, halimbawa, nararamdaman mo, wala nang laman yung bulsa mo, alam mo, my God will supply all my needs according to His riches and glory. Saka kaiiyak, Lord! Wala na akong pera! Pero maalala mo yung mga pangako. Pagka meron kang nararamdamang kumikirot-kirot sa mga balakang mo, maalala mo, by the stripes of Jesus, I am healed. Sa mga sugat at mga latay mo, Panginoon, magaling na ako. So, sa gitna ng mga problema natin, magandang maalala natin ang mga pangako at salita ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang salita ng Panginoon ay nakapagpapalakas, ang salita ng Panginoon ay nakapagpapatatag, at ang salita ng Panginoon ay nakapagdudulot ng panibagong pag-asa sa gitna ng ating mga kabigatan at problema sa buhay. Can I hear a good amen? Amen. So yan po si Jonah. Punta na tayo sa topic. Jonah chapter 3. Jonah chapter 3. Verses 1, verse 2 hanggang verse 4. Jonah chapter 3, verse 1, verse 2, tapos verse 3, verse 4. Ito po mababasa natin. Then Jonah, then the Lord spoke to Jonah a second time, Get up and go to the great city of Nineveh, and deliver the message I have given you.
So ang sabi po ng Panginoon, nagsalita uli ang Panginoon kay Jonah eh. Pagkatapos niyang iluwa siya, pagkatapos na siya iluwa sa dalampasigan ng Ninibe, nagsalita muli ang Panginoon sa kanya. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, then the Lord spoke to Jonah a second time. A second time. Ano po yung unang mensahe? Yung unang mensahe po, kaya second time, ang unang mensahe sa kanya na makikita natin sa Jonah chapter 1 verse 1, ang mensahe sabi ng Panginoon, get up, go to the land, ito po yung 1-2, get up, go to the great city of Nineveh, announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. So yan po yung unang mensahe. Hindi pinakinggan ni Jonah. Kaya nagsalita uli ang Panginoon the second time sa Jonah chapter 3 verse 1 and 2. Get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you. So yan po yung sinabi ng Panginoon the second time. Tapos ang sabi po doon sa 3 and 4, this time Jonah obeyed the Lord's command and went to Nineveh, a city so large that it took 3 days to see it all. On the day Jonah entered the city, he shouted to the crowds, 40 days from now, Nineveh will be destroyed. So yan lang po yung mensahe ni Jonah. Wala pong hindi detalyado, hindi intricate, ibig sabihin hindi nilinaw, basta ang sinabi lang ni Jonah, sumigaw lang siya ng malakas bilang isang propeta at sinabi niya, mga taga Ninive, magbilang kayo ng 40 araw, dead bull kayong lahat. Yan lang ang sinabi po ni Jonah eh. Wala nang ibang mensahe. Magbilang kayo ng 40 days at tsugi na kayong lahat. Yan po ang sinabi niya. Walang detalye, sobrang galit niya eh. Sobrang galit niya. Pero alam niyo ba, yung mensahe ni Jonah, nagdulot ng pagsisisi sa buong bansa, sa buong lungsod, mula sa hari hanggang sa pinakaabang hayop, ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. Kaya lang, hinihintay ni Jonah, pagkatapos niyang i-preach ito, lumabas siya ng lungsod, actually 3 days ng paglalakad. So, ibig sabihin, malaki talaga yung lungsod. 3 days siyang naglakad mula sa dalampasigan ng Ninive. 3 days siyang naglakad para makapasok sa lungsod ng Ninive. Pagpasok sa lungsod ng Ninive, sumigaw siya ng malakas, 40 araw, magugunaw na kayo. Yan ang sabi niya. Pagkatapos naglakbay uli palabas at pumunta po sa labas ng lungsod, hinihintay na pagkalipas ng 40 araw, tutupukin at gugunawin na ng Diyos ang Ninive. Ganyan karubdob ang galit ni Jonah. Naghintay siya sa labas ng lungsod, nagtayo ng maliit na tolda sa bait ng Panginoon sa kabila ng kanyang rebellious spirit, sa kabila ng kanyang stubborn, reluctant spirit. Ang Diyos mabait talaga, punong-puno ng biyaya eh. Gumawa siya ng tolda, pagkatapos ang Panginoon ay nagtanim ng isang shrub, yung isang parang maliit na gubat, para takpan siya sa gitna ng nakapapasong init ng araw. Nagtayo siya ng maliit na booth na tolda, pagkatapos ang Panginoon, sa bait ng Panginoon at kabutihan ng Panginoon, sa kabila ng kanyang kapalaluan, sa kabila ng kanyang kalapastanganan, sa kabila ng kanyang rebellious na kalagayan, ang Diyos ay napakasagana sa habag at grasya na ang Diyos ang nagbigay ng lilim para wag siyang mapaso ng init ng araw. Habang hinihintay niyang gunawin ng Diyos ang lungsod ng Ninive.
nagtapos ang aklat ng Jonah, ito lang ang aklat sa Biblia na nagtapos sa question mark. At ang question ng Panginoon ay ito. Kasi I am getting ahead of my outline, pero para kung malimutan ko man, at least may take away tayo. So, nagalit si Jonah kasi ang Panginoon parang gusto siyang turuan ng aral, ng leksyon, nagpadala ang Panginoon ng isang uod. At yung isang uod, kinain yung lilim ni Jonah. Apo, actually 48 verses lang man po ang Book of Jonah. 48 verses lang. 4 na chapters. Chapter 1, 10 verses. Chapter 2, 17 verses. Chapter 3, 11 verses. Chapter 4, 10 verses. 48 verses lang po yan. Apo, at sa bandang huli, nagalit si Jonah. Sabi ng Panginoon, nagagalit ka? Nag-usap si Jonah at ang Panginoon eh. Kayo ba nag-uusap ng Panginoon? Amen. Paano nyo kausapin ng Panginoon? Di ba? Meron ila pag kinakausap pa, good morning, Lord. Namimiss na kita, Lord. See you later. Meron gano'n. Pero si Jonah, sabi ng Panginoon sa kanya, bakit Jonah, nagagalit ka? Sabi ni Jonah, I am honest to you. Sabi ni Jonah, nagagalit ako. Kasi bakit pinatay mo yung bakit pinatay mo yung lilim? Opo, biglang nagtanong ang Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Jonah, alam mo Jonah, hindi ikaw ang nagtanim yan eh. Hindi ikaw ang nagtanim yan. Tumubo na lang yan para sa kapakinabangan mo. Hindi ikaw ang nagtanim. Ngayong matuyot mamatay, nagagalit ka? Sabi ng Panginoon kay Jonah. Tapos nagwakas ang aklap na ito sa question mark. Nasabi niya, kung hindi ka nahahabag, ako nahahabag sa magiging kalagayan ng Ninibe. Na may 120 population, katao, 120,000 na tao, pwera mga hayop, na hindi nalalaman ng mabuti at masama, magugunaw at parurusahan. Nahahabag ako sa kanila. Ikaw ba'y hindi nahahabag sa kanila? Biglang nagwakas, isinara ang Book of Jonah sa isang katanungan. Kung ang Diyos ay nahahabag, kayo ba'y hindi nahahabag? Kung ang Diyos ay naaawa, ikaw ba, Jonah, walang awa? Kung ang Diyos ay merciful, ang Diyos ay gracious, kayo ba'y hindi maging merciful? Kayo ba'y hindi maging gracious? Sa mga taong hindi nalalaman ang kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Then he closed up the book. At yan lang ang aklat na nagtapos sa katanungan. At ngayong umaga, tayong lahat ay tinatanong, kung ang Diyos ay nahahabag, kayo ba'y hindi marunong mahabag? Kung ang Diyos ay nagmamahal, kayo ba'y hindi marunong magmahal? Kung ang Diyos ay nagpatawad, tayo ba'y hindi makapagpapatawad? Kung ang Diyos ay nagpadama ng grasya, tayo ba'y hindi makapagbahagi ng grasya? Kung ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala, hindi kaya tayo'y maging daluyan din ng pagpapala?
Sasara natin ang aklat ngayong araw at maghihiwa-hiwalay na. Amen? And that is the message for today. Amen? Communion na. Praise God. So tapusin po natin yung paksa sa, alam nyo, kinikilabutan ako eh. Kasi ito lang naman talaga ang diwa ng tunay na Kristyanismo eh. Ang tunay na pagiging born again ay hindi lang sumimba, hindi lang umawit, kumanta, at magkaloob. Ang tunay na Kristyanismo ay ikapamuhay ang mga natututunan natin. Di baling konti lang tayo. Basta seryoso nating gaganapin ang mga napag-aaralan natin. Kahit konti lang, basta i-live out natin yung mga mensahe, and that would be enough para tayo pagpalain. Amen. Hallelujah. Madali lang magpakilalang born again. Hindi mo na nga ngayon makilala kung sino mga tunay sa di tunay. Kasi magkakapareho na. Pero saan mo mapatutunayan ang totoo? Hindi ba sa kung papaano natin ikapamuhay ang salita ng Diyos? Yung mga natututunan natin. Hindi paramihan ng church. Hindi pagandahan ng church. Hindi pasikatan ng church. Hindi may artista o wala. Hindi mayaman o mahirap. Ang tunay na Kristyanismo ay ang ikapamuhay natin yung Kristong nananahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Living out the grace of God. In Jesus' name. Amen. Papaano sinabi ni Jesus na siya ay greater than Jonah? Alam po ninyo, parang napaka-imposible. There is no possible capacity to compare. Ibig sabihin, comparatively speaking, it is highly improbable to compare Jonah with Jesus. In every possible capacity, hindi mo pwedeng paghambingin eh. Siguro pwede mo pang paghambingin si Jesus kay Moses. Pwede mo pang paghambingin si Jesus kay David. Pero para sabihin ni Jesus na mas dakila siya kay Jonah, parang naka-unusual. Sa dinami-dami ng pwedeng pagkumparahan ni Jesus na ang mga figure ng Biblia sa Lumang Tipan, bakit si Jonah ang napili niyang maging comparison sa kanyang kadakilaan? Kaya doon sa Matthew chapter 12:41, sabi niya sa mga Pariseyong naghahanap ng palatandaan, alam niyo, napakadelikado po talaga. Ito, side trip lang po ako, side segue lang po ako. Ang mga Pariseyo, mga religious people, ang kahinaan, naghahanap palagi ng palatandaan. Bakit ganyan ang mga tao? Ang religion, halos lahat ng religion, halos lahat ng mga tao, laging naghahanap ng palatandaan. Ang Panginoon, sabi niya, hindi matibay na tuntungan na pundasyon ang ikaw ay umasa sa mga palatandaan. Ang pananampalataya mo, wag mong iasa sa palatandaan. Kasi kapag ikaw ay umasa sa palatandaan, lagi kang maghahanap ng pagkilos ng Panginoon in a natural physical way para maniwala ka. Mga taong mahilig maghanap ng mga signs, laging maghahanap yan ng natural physical way na pagkilos ng Diyos. Pero yan ba ang hinihingi ng Diyos sa atin? Hindi ba't ang sinabi ng Panginoon sa atin, man shall not live by what they can see and what they can hear and feel, but they live by faith. Hindi ba sabi po tayo ay
Hindi matibay kapag ang buhay mo nakasaalang-alang sa mga nakikita, nararamdaman at naririnig. Tayo pong mga mananampalataya ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. We live by faith, not by signs, nor by feelings. Kasi pag naghanap ka ng mga signs na magiging guiding light mo sa iyong pananampalataya, magiging naturalistic ka na eh. Kasi lagi kang maghahanap ng natural way sa pagkilos ng Diyos. When in reality, we do not live by sight, we do not live by feelings, we live by faith. The just shall live by faith. Kahit walang signs, maniwala ka. Kahit walang signs, mapalad ang mga taong naniniwala. Kahit walang nakikita. Sapagkat ang pananampalataya ay matibay na paninindigan ng iyong pananalig kahit hindi mo nakikita. Yan ang Panginoon. That is, we live not by sight nor by feelings. Pero itong mga Pariseo, naghanap ng mga signs. Kaya pwede naman gumawa ng, hindi ba pwede ang Panginoon, pwedeng magpakalaglag ang Panginoon sa Mount Everest. Tapos utusan ng mga anghel na saluhin siya. Superman. Pwede niyang gawin yan, di ba? Pwede niyang lumakad sa ibabaw ng tubig. Pwede niyang gumawa ng tinapay sa pamamagitan ng bato. Pwede niyang gumawa pero hindi niya ginawa. Kasi kapag yan ang magiging basihan ng ating pananampalataya, natural and physical, magiging mabuay ang ating pananalig sa Panginoon. Pero kapag kahit wala kang nararamdaman, kahit wala kang nakikita o naririnig, basta't ikaw ay nakayakap sa mga pangako at sinabi ng salita ng Diyos, sapat na yan para malugod ang Panginoon. Hallelujah! At tayo'y pagpalain. That is faith. Being convinced and persuaded of what is written, what has been said is true. Yan ang pananampalataya. You are persuaded. You are fully convinced na totoo ang Panginoon sa kanyang mga sinasabi. At ito lang ang pwede nating yakapin, mga pangako at salita niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, naghahanap kayo ng mga signs, kayong mapagpaimbabaw at napakababaw na henerasyon, mga lahi. Isa lang ibibigay kong palatandaan sa inyo. Kung si Jonah ay kinain ng balyena at nanahan sa loob ng tiyan ng balyena for 3 days and 3 nights, pagkatapos ay iniluwa, yan din ang palatandaan na gusto kong sabihin sa inyo. Ang anak ng tao, mamamatay, ililibing, at pupunta sa pusod ng kailaliman ng lupa sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Yan lang ang palatandaan sasabihin ko sa inyo. Sapagkat ako si Jesus ay mas dakila kaysa kay Jonah. So paano naging mas dakila si Jesus kay Jonah? Number 1, sa pagsunod. Bakit dakila si Jesus kay Jonah? Kasi si Jonah, inutusan ng Diyos, pareho si Jesus. Pareho silang isinugo eh. Si Propeta Jonah isinugo. Si Propeta Jesus isinugo. Paano naging mas dakila si Jesus kay Jonah? Sa paraan ng pagsunod. Si Jonah sumunod pero reluctant. Sumunod out of rebellion. Sumunod out of obligation. Pero si Jesus sumunod. Sa kabila ng magsasakripisyo siya at mag-aalay ng kanyang buhay, sa kabila ng ipagpapalit niya ang kanyang karanyaan ng kaluwalhatian ng kalangitan at magkatawang tao. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 6 hanggang sa verse 9, siya kahit Diyos, likas, hindi inaring kapantay ng Diyos. Kung hindi siya'y sumunod,
nagpakababa't sumunod sa kautusan ng Panginoon. Kahit na sa kabila ng siya'y mamamatay, oo, siya'y sumunod hanggang sa kamatayan. At ang sabi ng Hebreo 12:2, sumunod siya ng may kagalakan sapagkat nakikita niya ang gantimpalang naghihintay. So bakit mas dakila si Jesus kay Jonah sa larangan ng pagsunod? Si Jonah sumunod out of obligations. Si Jesus sumunod willingly and joyfully sa kanyang ama, kapalit ng sakripisyong kanyang tatanggapin. Tayo ba sumusunod out of obligations? Sa ilalim ng batas, sa ilalim ng kautusan under the new old covenant system of the law, tayo po'y sumusunod because we are obliged to obey. Sa ilalim ng ating lumang pananampalataya, lumang paniniwala, kahit nga nung naborn again na tayo, hanggang hindi tayo nabuksan sa grasya ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin ay dahil sa obligasyon. Nagsisimba tayo dahil obligasyon. Nananalangin tayo dahil obligasyon. Nag-aayuno tayo, obligasyon. Naglilingkod tayo, obligasyon. Pati pagkakaloob ng offering at ng tithes, obligasyon. Marami sa atin. Aminin. Nung lumang, kahit na born again na tayo, most of the things we have done are being done by obligations. May panahong ayaw mo mag-church, pinipilit ka lang, so nag-church ka. Obligasyon eh. Magbibigay ka, kahit napipilitan, magbibigay. Obligasyon eh. Manalangin, obligado kasing manalangin. Magbasa ng Biblia, obligado kasing magbasa ng Biblia. Obligadong magpakabait, obligadong magpakabanal, obligadong magpakabuti. Kasi, kailangan patunayan mo, born again ka eh. Kailangan patunayan mo, kaya kahit ayaw mo, kahit napipilitan ka lang, gagawin mo. Sa ating lumang sistema ng pananampalataya. Pero sa ilalim ng grasya, katulad ng Panginoong Yesus, lahat ng ginagawa natin ngayon kasama ng ating paglilingkod ay hindi na obligasyon at hindi na pananagutan, kung hindi buong puso at malaya mong ginagawa sapagkat napatunayan mong mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Dati, what you do is I have to. Under the old covenant system of the law, what you do is I have to. Now, under the new covenant of grace, what we do is we do it because we love it. Kaya ang formula ng luma, I have to, you need to. Ang formula ng grace is I am willing, I love to, and I want to. Kaya kita ninyo ha, ito napatunayan natin eh. Kita nyo sa mga nakaunawa ng grasya, nag-church sila, pwede. Nag-church, hindi nag-church, pwede rin. Amen, di ba? Wala nang condemnation eh. Kasi lahat ng gagawin mo ngayon para sa Panginoon sa ilalim ng grasya, hindi ka napipilitin. Lahat ng gagawin mo para sa Panginoon sa ilalim ng grasya, gagawin mo kasi masaya ka. Gagawin mo kasi malaya ka na. Gagawin mo kasi gusto mo na. Aanhin mo ang 1,000,000 pisong nakangiwi. Mas gugustuhin pa ng Panginoon ang pisong nakangiti. Amen po. Hallelujah, hallelujah. Pero kung may 1,000,000 kayong nakangiti, okay na rin, hallelujah. Okay na rin po. So sabi mo nga sa katabi mo, dati, lahat ng ginagawa natin, o karamihan, obligasyon lang. Pero ngayon, sa ilalim ng grasya, lahat ng ginagawa nating masaya. Ginagawa nating malaya. At ginagawa natin kasi gusto natin. Alin ba ang kinalulugdan ng Diyos? Pagbibigay na obligasyon?
o pagbibigay na masaya? Ano kinalulugdan ng Diyos? Pagsisimbang obligasyon o pagsisimbang malaya? Alin ang kinalulugdan niya? Paglilingkod na obligasyon o paglilingkod na magaang at masaya? Amen? So bakit greater si Jesus? In terms of obedience. Number 2, marami po ito pero sisikapin ko, anong oras na ba? 9:31. Andiyan pa ba kayo? Amen. So, marami po ito kapag mag-aaral personal na study ninyo, pwede nyong i-enhance, dagdagan pa. Pero ang nakita ko lang na greater si Jesus kay Jonah ay yung pagsunod. Kasi yung pagsunod ni Jonah, obligasyon, sumunod nga, pero napilitan lang. Pero yung pagsunod ni Jesus, kahit nakikita niyang mamamatay sa krus, masaya pa rin siyang umakyat sa krus at masaya siyang nag-alay ng kanyang 2 kamay at paa, naghandog ng kanyang buhay. Sa larangan ng pagsunod, mas dakila si Jesus. Sa larangan ng message, ang message ni Jonah, judgment. Gloom, doom. Sabi ni Jonah, 40 araw, tsugi na kayo. Deadball na kayo. 40 araw, parurusahan na kayo. Hahatulan na kayo. So anong mensahe ni Jonah? Galit ng Diyos. Mensahe ni Jonah, galit ng Diyos, parusa ng Diyos, puot ng Diyos. Hindi ba yan din ang karamihang mensahe ng mga pastor? Kahit hanggang ngayon, mas dakila si Jesus kay Jonah. Pangalawa, sa larangan ng kanyang pangangaral, sa larangan ng kanyang mensahe. Ang mensahe ni Jonah, hatol, parusa, kasalanan. Ang mensahe ni Jonah, puot, mahirap pakisamahan ng Diyos, magagalitin ng Diyos, mapagparusa ang Diyos, mapaghatol ang Diyos. Ang hirap pakisamahan na Diyos. Ang hirap i-please na Diyos. Kaya kailangan maging mabait ka para maging mabait ang Diyos sa iyo. Kailangan mahalin mo siya para mahalin ka ng Diyos. Kailangan sumunod ka para pagpalain ka. Kailangan magpakabuti ka para i-accept ka niya. Kapag hindi mo siya mahal, hindi ka niya mamahalin. Kaya tignan mo buhay mo. Palibasa ang buhay mo, pawindang-windang, kaya pinarurusahan ka ng Panginoon. Magpakabait kayo, ayusin niyo buhay niyo. Umayos kayo. Pag hindi kayo umayos, yan ang dahilan kung bakit naghihirap kayo. Yan ang dahilan kung bakit ganyan ang mga anak mo. Yan ang dahilan kung bakit yung asawa mo, dami-dami. Ano po? Kaya yung pastor, pagkalinggo, 1 linggo ka nang sinesermo na ng amo mo. Pagdating sa simbahan, sinesermo ng ka pa rin ni pastor. Pumasok ka sa simbahan, lulugo-lugo, paglabas mo, gumagapang ka na. Dahil ang maririnig mo sa pulpito, puro na lang ang hirap pakisamahan ng Diyos, mapaghatol, mapagparusa, malupit, condemning God, judgmental na God, punishing God. Yan ang itinuro sa atin eh. Kaya di ba, pag hindi ka nakasimba ng linggo, pagdating ng Lunes, flat yung gulong mo, nakabarong ka pa naman. Sabi mo, naku, pinarusahan na naman ako ng Diyos. Hindi lang ako nakapagsimba kahapon eh. Ito, flat na naman. Apo, so iniisip mo ang Diyos mo, mapagparusa. Pag may masamang nangyayari sa inyo, iisipin mo, Diyos ang may kagagawan. Maniwala kayo, hindi yan Diyos. Kasabi kasi ng maraming tagapangaral, dahil sa rebellion ni Jonah, nagpadala ang Diyos ng balyena at nilulun siya.
Kaya ang mensahe ng maraming mapagparusang mga pastor, mga judgmental na mga pastor, ay yung daw balyena ay ganti sa hindi pagsunod ni Jonah. Maniwala kayo sa ilalim ng gospel of grace. Yung balyena hindi parusa, yung balyena ay kaligtasan ng Panginoon para kay Jonah. Sapagkat si Jonah ay nalulunod na. At sa kanyang pagkalunod, nagpadala ang Diyos ng balyena. At ang balyena ay rescue, savior, at relief para kay Jonah. Hindi parusa. Sinong naniniwalang kahit ikaw ay paulit-ulit na nagkakamali, mayroon tayong Diyos ang mabuting Ama na hindi ka na pinarurusahan pa. Hindi parusa yun. Kaligtasan po yun. Sabi kasi ng ibang mga ngaraw, yan, pinarusahan ka, kinain ka, nilulung ka ng... No. That's a salvation po. In spite of sa kanyang rebellion, reluctant, disobedient spirit, sa kabila ng kanya, pwede namang malunod na lang siya eh. Sino naniniwalang pwede namang malunod na lang si Jonah eh? Marami pa namang propetang nakalinya ang Panginoon eh. Sinong naniniwalang marami pang pwedeng ipalit ang Panginoon na propeta? Bakit pag-aaksayahan ng Panginoon ng Jonang masuwayin? Bakit pag-aaksayahan ng Panginoon ng Jonang magagalitin? Bakit pag-aaksayahan ng pastor na, siguro sinasabi na, bakit kita pag-aaksayahan ng panahon? Ang dami ko namang pwedeng itayong pastor. Kung ayaw mo, di malunod ka. Pero sinong naniniwalang hindi ganyan ang ating Diyos Ama? Kahit paulit-ulit kang nagkakamali, pasasaganahin pa rin niya ang grasya at habag niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala kang gagawing masama na makapagpapabawas sa pagmamalasakit niya sa iyo. Wala kang gagawing masama na magpapabawas sa pag-ibig niya sa iyo. At wala ka rin gagawing mabuti na makapagdadagdag sa pagmamahal niya sa iyo. Sa mabutit masama, mamahalin ka ng ating Diyos Ama. Parang pagmamahal mo lang sa anak mo, di ba? Kahit ganyan ang anak mo, mahal mo pa rin ba? Mahal mo pa rin sila sapagkat yung pag-ibig na meron ng mga magulang sa mga anak ay ang pag-ibig na meron ng Diyos sa bawat isa sa atin na paulit-ulit na nagkakamali. Jesus loves me when I'm good, when I do the things I should. Jesus loves me when I'm bad, though it makes Him very sad. Do you believe that? Mahal ako ni Jesus pag ako'y mabait. Hallelujah. At ito'y nakapagpapasaya sa Kanya. Pero mahal pa rin ako ni Jesus kahit ako'y nagkakamali. Bagamat ito'y nakapagpapalungkot sa Kanya. So sa mabutit masama, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka pa rin niya. Amen. That's the gospel of grace. That's good news, di ba? Parang yung palakpak nyo, parang ganun no? Hallelujah. Mahal pa rin tayo ng Panginoon. So in terms of message, mas maganda yung message ni Jesus eh. Alam niyo ba, mensahe ni Jesus, nung nandito pa siya sa lupa, sabi niya, magbago kayo ng isip patungkol sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay kasama na ninyo. Repent for the kingdom of God is near. Repent for the kingdom of God is here. Anong ibig sabihin ng repent? Kasi daming nagtuturo. Ang ibig sabihin daw ni Jesus ng repent ay magsisi na kayo sa inyong, magbago na kayo, magsisi na kayo, ayusin niyo buhay niyo. Hindi yan ang ibig sabihin ng repent.
Ang ibig sabihin ng salitang repent is metanoia. At ang ibig sabihin ng metanoia, hindi maging sorrowful sa mga pagkakamali mo. Ang taong nagsisisi, hindi yung nagsasabi lang ng sorry tapos balik uli. Hindi yan ang tunay na pagsisisi. Repentance from the Greek means metanoia. Meta means change, noia means mind. So ang mensahe ni Jesus, magbago na kayo ng isip patungkol sa Diyos. Ang taong nagsisisi, mula sa pag-iisip na mapagparusa ang Diyos, pag nagsisi ka, magbabago ka ng isip, at ang iisipin mo, ang Diyos ay mapagmahal. Amen? Ang pagsisisi ay ang pagbabago ng isip mula sa kaisipang ang Diyos ay malupit, ikaw ay magbabago ng isip, iisipin mo, ang Diyos ay mayaman sa pagtitiis at kahabagan. So ang pagsisisi, hindi yung nagsusori ka lang sa kasalanan mo, punta sa pari, hingi ng kumpisal, tapos paglabas sa kumpisalan, balik uli. Hindi yan ang pagsisisi. Hindi yan ang mensahe ni Jesus. Ang mensahe ni Jesus, repent, for the kingdom of God is here. At ang ibig sabihin ni Jesus, magbago na kayo ng pagkakilala sa Kanya. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagpatawad. Mamahalin ka, maging sino ka pa man. At yan ang isipin mong meron ka sa ating Ama. At kapag nagbago na ang pagkakilala mo sa Kanya, nagsisi ka na. Nagbago na ng iyong pag-iisip. Amen? Hindi yung sorrowful. Bakit si Judas? Nagbago naman si Judas ng isip Ang ginamit po na repent ni Jesus at ni Judas, magkaiba. Ang Greek word ni Jesus, metanoia. Repent. Parehong English na repent, pero ang repentance ni Jesus ay metanoia, change of mind. Si Judas, ginamit yung salitang Judas, repent. Pero ang ginamit kay Judas na repent ay metamelomai. Parehong English, repent, pero magkaiba sa Greek word. Ang Greek word kay Judas ay metamelomai. Metamelomai. Nagbago, meta means change. Yung melomai, nagbago lang, pero damdamin, hindi isip. Bakit nagbago yung damdamin? Nagbago, metamelomai means feelings, emotions. Kasi nang makita niyang pinarurusahan, nung hagupitin na ang Panginoon, nagbago na yung damdamin ni Judas. Kaya meta, bago, melomai means emotions. Kaya metamelomai means a change of emotions. Pero yung repentance ni Jesus, change of mind. Amen? Naging sorrowful si Judas sa ginawa niya, pero hindi nagbago ng pagpapasya. Ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng isip. Pag nagbago ng isip, mag-iiba ng damdamin. Pag nag-iba damdamin, mag-iiba ng pagpapasya. Pag nag-iba ng pagpapasya, babaguhin ang direksyon ng kanyang buhay. Ang taong nagsisisi mula sa 0 degree ay iikot sa 180 degree at pagkatapos magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Amen. Si Judas, mula sa 0, meta, nagbago, 180, pero umikot uli, 360, balik uli sa kanyang pinanggalingan. Meta, melomai. Sino sa inyo, maraming beses, meta, melomai? Amen. Sorrowful sa nagawang mali, pero hindi nagbabago ng kanyang pag-iisip. Amen? Pag nagbago ang isip, manarenew ang mind, kasunod nito, transformation, pagbabago ng buhay. Kalabitin mo tuloy yung katabi mo, sabi mo, hindi sapat ang magbago ng damdamin. Ang mahalaga, magbago ng kaisipan.
Pagbabago ng kaisipan, panibagong paniniwala at pagkakilala, ang tunay na pagsisisi. So, siguro pangatlo na lang and I will close with this. I will close with this. Ganda no po? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Bakit mas dakila si Jesus? Sa larangan ng kanyang resurrection. Sa larangan ng kanyang resurrection. Bakit po resurrection? Pareho silang inilibing eh. Si Jonah inilibing sa tiyan ng balyena. Si Jesus inilibing sa pusod ng lupa. Sabi niya, heart of the earth, Matthew 12:41, si Jesus 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yung heart of the earth, hindi po impyerno. Yung heart of the earth ay walang iba kung hindi yung malalim na libingan na kung saan nandun yung mga namatay, yung mga dead. Doon po sa heart of the earth. May nagsasabing pumunta raw si Jesus sa impyerno, pero debatable po eh. Ang sinabi lang po kasi sa Biblia, hindi siya mabubulok sa Hades. Yung Hades na ginamit po sa Acts chapter 2 ay hindi po hell. May iba-iba po kasing salita. Yung grave o yung libingan sa Hebrew ay Sheol. Sheol. Hindi parte ng mensahe, pero alam ko pakinabang din sa atin. Ang Hebrew word ng libingan sa lumang tipan ay Sheol, grave. Land of the dead. Land of the dead. Ang Greek word ng grave na ina-apply din, sabi nila, hell, ay Hades. Hades. Pero ang Hades po, and the gates of Hades shall not prevail. Diba? I will build my church. Upon this rock, I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail. Yung Hades po doon is the Greek word for the land of the dead or the grave. Ang impyerno po, dalawa ang ginamit na salita. Tartaro at saka po Gehenna. Hindi ginamit yung Gehenna at Tartaro. Ang ginamit po, yung heart of the earth ay Hades. So para malinaw, si Jesus 3 araw at 3 gabi nasa lupain ng mga patay. Totoo siyang namatay eh. Totoo bang namatay si Jesus? Totoo. Totoo bang inilibing? Totoo. At ang sabi po, inilibing siya sa pusod ng lupa. At ang pusod ng lupa ay ang lupain ng mga dead ball, ng mga patay. Hades po yun. Amen. Hallelujah. So, si Jonah pumunta sa libingan, sa loob ng tiyan. Si Jesus pumunta sa libingan, sa ilalim ng lupa. Literal. Pareho sila. Pareho sila. Parang may pumapasok pang isang mensahe, pero medyo i-ignore ko muna. Makakagulo na naman eh. So meron pang isang mensahe, mamaya ako na ibabahagi. Kung may panahon pa. So, si Jonah, kaya siya pinayagan ng Panginoon malibing ng 3 araw at 3 gabi sa pag-asang pagkatapos niyang mabuhay na magmuli. Pareho ba silang nabuhay na magmuli? Pareho. Pagkalipas ng 3 araw, nabuhay na magmuli si Jonah eh. Katumbas ng kamatayan yung 3 araw at 3 gabi, nang iluwa siya, katumbas ng resurrection niya. Si Jesus, 3 araw at 3 gabi, sa 4 araw, nabuhay na magmuli, literal. So pareho silang nabuhay na magmuli. Tanong, bakit mas dakila si Jesus? Nang mabuhay na magmuli si Jonah, hindi nagbago. Pumasok siya sa libingang may sama at galit sa mga taga-Ninibe. Nang siya'y iluwa at mabuhay na magmuli, may sama pa rin ang loob. Walang nabago. Walang nabago. Inaasahan sana ng Panginoon na kaya siya kinain
3 araw, 3 gabi ng kamatayan, iniluwa ng pagkabuhay na magmuli para sana siya ay magbago na. Kung siya'y kinain, pinayagang kainin ng balyenang may galit, sana nang siya'y iluwa, yung pagmamahal at pagpapahalaga ng Diyos sa Ninibe, yun na sana ang daladala niya. Yung dating puot, mapalitan ng habag. Yung dating galit, mapalitan ng pag-ibig. Yung dating masuwayin, mapalitan na sana ng pagsunod. Pero nang siya'y mabuhay na magmuli, after 3 days, mas marubdob pa yung galit niya. Walang nagbago. Sino sa atin? Ang nang maborn again, napakalaki ng pagbabago. Amen. Parang lilima yung nasa pabulong na nagsabing, Amen. Abo? Si Jonah po yan eh. Inaasahan sana niya. Kaya ang tawag ko dito, a failed resurrection. Na a failed resurrection. Yung inaasahan, hindi pa rin nakita. Pero si Jesus, i-shortcut ko na po yung kay Jonah. Pero si Jesus, nang siya'y bumangon, pagbago niya, dala-dala niya, ay isang bagong pamumuhay. Romans 6, sabi, tayo'y kasama niyang namatay, tayo'y kasama niyang inilibing, tayo'y kasama niyang nabuhay na magmuli sa panibagong anyo ng pamumuhay. Yan nang si Jesus ay magbangon, a very successful, victorious resurrection, sapagkat nang siya'y mabuhay na magmuli, dinala niya ang kaligtasan at ang pagka-born again ng bawat isa sa atin. Ate Chelisa, pakita mo nga 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. Ang sabi po ng si Jesus ay mabuhay na magmuli, kasama niya tayo na inakay sa ikalawang anyo ng pamumuhay. Sabi po, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak. Sabihin nyo nga, na born again kami. Dahil saan? Dahil sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya alam po ninyo, walang born again kung walang resurrection si Jesus. Ang mga alagad nung kasama pa nila si Jesus, hanggang hindi namamatay, inililibing at nabubuhay na magmuli, ang mga alagad ni Jesus, hindi mga born again. Kailan lang na born again ang mga alagad? Nung si Jesus ay mabuhay ng magmuli. Sa John chapter 20, sabi niya sa mga alagad, hiningahan niya ang mga alagad ng kanyang espiritu at ang sabi niya, kung paano ako isinugo, kayo'y aking isinusugo. Sa John 20, na born again ang mga alagad. After the resurrection. Kaya maniwala kayo, mas dakila ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus kaysa sa pagkabuhay na magmuli ni Jonah. And I will close with this. Pwede po isa na lang? Isa na lang? So mas dakila na ba si Jesus kaysa kay Jonah? Amen. Sa ano pong mga larangan, aspeto? Pagsunod, mensahe, at pagkabuhay na magmuli. Kaya, hallelujah. Pakikalabit mo nga yung katabi mo, sabihin mo kung ikaw ay born again may new resurrection life. May new creation life. Pinaghirapan ni Kristo yan. Alam niyo ba yung pagka-born again mo, wag mong mamaliitin? Yung pagka-born again mo, wag mong pagtatawanan? Yung pagka-born again mo, wag mong hahamakin? Sapagkat binayaran ni Jesus ng kanyang kamatayan, paglibing at pagkabuhay na magmuli ang kung bakit ka naging born again. Kaya ka naging new creation. Ganda nga nito
Si Adan ng likain ng Diyos. Ginamit niya, nililok lang niya. Tapos hiningahan niya, nabuhay na, naging Adan na. Pero ikaw, para mabuhay na magmuli, para maging new creation, isang bagong nilalang, kailangan ni Jesus mamatay, kailangan ni Jesus ilibing, kailangan ni Jesus mabuhay na magmuli para magkaroon ng new creation at maborn again tayo. Kaya mas dakila ang new creation mo kaysa sa creation ni Adan. Si Adan, nililok lang tapos hiningahan lang Samantalang ang ibinayad sa new creation benefit mo, mamatay, ilibing at mabuhay na magmuli. Ganyang kahalaga. Kaya nga, nagbago yung pananaw ko dun sa, na-share ko revelation sa akin ng Friday habang nagfe-fellowship kami ng mga pastor. May dumating na revelation sa akin at ito yung revelation sa akin. Tuwan-tuwa ako. Kasi maraming beses sinasabi natin, unworthy tayo. Unworthy. Alam niyo ba na hindi tayo unworthy? Undeserving lang tayo, pero hindi tayo unworthy. Anong pagkakaiba ng undeserving sa unworthiness? Kapag ikaw ay unworthy, wala kang halaga. Wala kang halaga. Unworth ka unworth. Ano ba yung ibig sabihin ng worth? Halaga. Kung unworth ka, wala kang halaga. Totoo bang wala kayong halaga? Kung wala kayong halaga, bakit ibabayad ni Jesus ang dugo at ang buhay niya kung wala kang halaga? Samantalang ang halaga mo ay dugo ng Panginoong Yesus. Kaya wag na wag mong sasabihin wala kang halaga. Hindi ka lang karapat-dapat undeserving, pero wag mong sasabihin wala kang halaga. Sapagkat ang halaga mo ay ang dugo at kamatayan ng ating Panginoon. Ganyan kakahalaga. Ganyan kakahalaga. Sabihin mo nga sa katabi, ubugin mo yung katabi mo, sabi, ganyan kakahalaga. Sakalin mo siya, ganyan kakahalaga. Yan katabi mo kasing halaga ng dugo ni Jesus. Kaya pwede ba mula ngayon, wag nyo nang sasabihin, wala kang halaga, you are unworthy. Hindi totoong you are unworthy. Ang totoo, undeserving ka lang, hindi ka karapat-dapat. Pero may halaga ka, kaya siya namatay para sa iyo. Hallelujah. Amen. Woo! Hallelujah. At pagka pinahalagahan mo yung kapwa mo, hindi mo yan sasaktan. Hindi ka magsasabi ng mga kasinungalingan laban sa katabi mo. Hindi ka magsasaksi sa mga mali. Huwag kang magsasabi ng mali. Yung mga hindi totoo sa kapwa mo. Kung alam mo lang na mahalaga yung kapwa mo, hindi ka magbibintang, magpaparatang. Alam niyo bang nagpaparatang demonyo? Sapagkat ang tungkulin ng demonyo ay magparatang. Ang Diyos hindi mapagparatang. Ang Diyos pinawalang sala na tayo. At dahil pinawalang sala na tayo, sino pang paparatang sa atin maliban sa kaaway ang demonyo? Kaya mas maganda pag kami mga miscommunication, na pag-usapan nga namin ni Ma'am Emmy yan Pag kami miscommunication, maganda maging tapat tayo sa isa't isa. Di ba? It pays to be honest, believe me. It pays to be true. Walang masama na ikaw ay maging totoo. Mas masama kung ikaw ay magbalat kayo. Hallelujah. Mahirap magpakatotoo, pero may biyaya sa pagpapakatotoo. At may delikado sa pagkukunwari. Amen. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung meron kang tinatago sa dilim, lumantad ka sa liwanag. Pag lumantad ka sa liwanag, iniwanan mo na yung pagkaalipin sa dilim, wala ka nang ikukubli. Pwede ka nang maging malaya, tumingin sa mata sa kapwa, kasi wala ka nang itinatago sa dilim. Amen po? At kasama ako dyan.
lumantad ka sa liwanag. Huwag kang magtago sa dilim. Ephesians chapter 5 po yan. At pagka ganyan ka, wala kang katatakutan. Wala kang pangangambahan. Kahit sino kaharap mo, makakaharap ka ng mata sa mata. Parang tumahimik ang kangin. Amen. Panghuli po yung, bakit magkadakila si Jesus kaysa kay Jonah? Pareho silang pumasok sa bagyo eh. Pareho ba silang natulog sa bangka? Tanong ko lang po, pareho ba silang natulog sa bangka? Parehas, di ba? Parehas ba silang nakaranas ng bagyo? Parehas, di ba? Pero bakit mas dakila si Jesus kaysa kay Jonah? Alam nyo, ang katotohanan yan, sinasabi sa Biblia, sa Genesis, pagka lumalayo ka sa kalooban niya, isa lang ang direksyon ng buhay mo, puro pababa. Puro pababa. In the book of Genesis, merong 4 important letter word na ang salita ay down. D-O-W-N. Mapapansin mo sa book of Genesis, lahat ng lumalayo at umuiwas sa kalooban ng Diyos, sa pamamaraan ng Diyos, ang cycle at ang spiral ng buhay pababa. Tingnan niyo si Jonah. Si Jonah, sumuway. Pag suway, napunta saan? Mula sa bundok, pumunta sa sumuway eh. So napunta sa Joppa. Tapos sa Joppa, sumakay sa bangka. Sa bangka, natulog sa kailaliman. Biro na, kasakay na sa bangka, pinili pa yung pinakailaliman ng bangka. So mula dito, Joppa, bangka, ilalim ng bangka, ano kahuli-hulihan? Karagatan, ano kahuli-hulihan? Loob ng balyena, laging spiral pababa. Kaya maniwala kayo, once we escape away from the ways, the will, the plan of God, spirally, ang direction lang pababa eh. Kasi ang Panginoon papataas eh, di ba? Ang papalayo sa Panginoon pababa. Huwag kang magtataka kung bakit dati ang init-init ko, dati ang sigla-sigla ko. Ngayon parang ang baba-baba. Ang ginamit na salita ni Jonah, the lowest ebb. E-double-B. Yung ibig sabihin ng the lowest ebb, pinakamababa na yun. Rock bottom. Kaya maniwala kayo mga kapatid, kahit mahirap ang pamamaraan, ang buhay sa Panginoon, yes. Pero ang buhay sa Panginoon ay hindi pababa. Ang buhay sa Panginoon ay palaging pataas. The upward call of the higher calling of our God. Laging upward call, hindi downward call. If you feel like sometimes you are so down, hallelujah, siguro sometimes you reflect, baka merong, amen? God is always calling us into a higher calling, hindi downward calling. So si Jonah, daming mensahe. Nabasa ko pa nga yung, nang tumakas si Jonah, tumakas siya sa Joppa. Does that ring a bell, yung Joppa? Yung Joppa, hindi ba yun yung sa New Testament, sa Book of Acts chapter 10, hindi ba yung Joppa ay yung lugar na kung saan si Pedro ay umakyat sa ibubong dahil magpe-pray siya bago magtanghalian? Tapos nung nagpe-pray na siya sa katanghalian tapat, sa Joppa po ito, sa Joppa. Yung pinuntahan ni Jonah, Joppa. Yung kinalalagyan ni Peter nang nagutom siya, nagpe-pray kasi siya sa katanghalian tapat, nagpe-pray siya. Nang magutom siya, nagbaba ang Diyos ng isang napakalaking kumot. At yung napakalaking kumot, yung 4 na kanto, hawak-hawak ng kapangyarihang, hallelujah, ang laman ng 4 na kumot
ay mga reptiles, mga birds, mga exotic na mga hayop. Tapos nakita ni Pedro may malaking kumot, merong nakahawak na kapangyarihan sa apat na kanto nito, tapos ang laman ng kumot ay crocodile, ahas, bayawak, ano pa ba yung mga exotic? Dalag, hito. So yun ang laman. Tapos sabi ng Diyos di ba sabi ng Panginoon kay Pedro, kumuha ka ng isa, katayin mo, kainin mo. Sabi ni Pedro, kami mga Hudyo, hindi kami kumakain ng mga unclean. Sa pagtuturing namin mga Hudyo, hindi kami kumakain ng mga exotic, na mga unclean. Nagsalita ang Panginoon, sabi ng Panginoon, huwag mong ituturing na marumi ang nilinis ko na. Kaya pag nilinis ko na, malinis na yan. Amen? Sabi ni Pedro, hindi raw siya kumakain ng marumi sa pananaw ng mga Hudyo. Di ba maraming relihiyong ganyan? Tayo kumakain ng baboy, na lechon pa nga. Pero may nagsasabing, hindi kami kumakain ng baboy dahil marumi. Pag pinag-pray namin yan, yan. Di ba? Sa General Santos nga, kumain kami 3 araw, lechon. 3 araw na singkad. Mula unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, puro lechon. Sa mga hindi sumasampalataya, sasabihin, marumi yan. Pero sabi namin, Lord, ang nilinis mo ay malinis na. Amen? Hallelujah. Sa mga sumasampalataya, hindi masama ang pumapasok. Ang masama ay ang lumalabas. Amen po? Kakain na ba kayo ng dinuguan? Hallelujah. Amen. Praise God. Hindi ako kumakain ng dinuguan. Basta walang puting puto. So, di ba, hallelujah. So, si Pedro, sabi niya, ang marumi ayon sa aming mga Hudyo, ay hindi namin kinakain. Biro mo ang Panginoon na nagsabi, sabi ng Panginoon, ang nilinis ko ay malinis na. Tapos maya-maya, may dumarating. Tauhan ni Cornelio, 3. Yung pala, ang mensahe, tinanong ni Pedro, Lord, ano ba itong bisyo na ito? Ano yung marumi na pinakakain mo sa akin? Ano itong bisyo na ito? Marumi na pinapakain mo. Ang sabi mo, yung nilinis mo, hindi na ituturing na marumi. Anong ibig sabihin? Yung pala, merong isang pagano, Cornelio ang pangalan, na pagbabahagi na niya na ng salita ng Diyos at ang kauna-unahang Gentile na naligtas, na naborn again. Ang ibig palang sabihin, ang mga paganong aking binorn again ay itinuturing ko ng malinis at hindi na pagano. Kaya ang nilinis ko na ay malinis na. Sino sa inyo malinis na? Kahit tayo mga pagano dati, ang nilinis na pagano ay malinis na. Yahoo! Hallelujah! Kaya pwede ka na naming kainin. Kasi malinis ka na. Jopa po yun. Yun ang pinuntahan ni Jonah. Doon siya bumili ng ticket. At nang siya'y bumili ng ticket, sumakay siya doon sa barko sa Joppa, tapos naglayag, hindi sa direksyon ng west, direksyon east. Ang utos ng Diyos, pumunta ka sa Manila. Abay, pumunta sa Baras Rizal. Si Jonah, yung opposite. Tapos, pagsakay niya, binigay yung ticket. Pagkatapos, hinanap yung pinakamalalim na dako ng bangka
at doon siya natulog. Parang ang Panginoon. Ang Panginoon, hinanap ang dulo ng bangka at sa dulo ng bangka, naghanap ng unan at ang Panginoon ay natulog. Pareho ba silang natulog? Pareho. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, pareho bang bumagyo? Pareho. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, pareho silang natutulog, pareho silang dinalaw ng malakas na bagyo. Bakit mas dakila si Jesus? Kung bakit ay sapagkat ganito po. Yung bagyo ni Jonah, siyang may kagagawan. Yung bagyo ni Jesus ay kagagawan ng kalikasan at ng kaaway. Sinong naniniwalang sa buhay ninyo, may bagyong kayo ang may kagagawan? Amen. Hallelujah. Pero hindi ba may bagyo namang dala ng kalikasan? Pero maraming beses, ang bagyo mo, ikaw ang may kagagawan. Si Jonah may kagagawan eh. At kung si Jonah ang may kagagawan, hindi ba dapat harapin niya yung kanyang bagyo? Pero alam po ninyo si Jonah, inignore yung bagyo na siyang may kagagawan. Natutulog. Sinong naniniwala na may bagyo sa buhay mong kagagawan mo, dapat mong harapin, gumising ka. Huwag mong tulugan ang bagyo mo. Amen. Meron ilang kasi sa atin, siya nang may kagagawan ng bagyo, i-ignore, tinutulugan ng bagyo. Alam nyo, nang tulugan ni Jonah yung bagyo niya, ayaw niyang harapin ang pananagutan niya, lalong lumakas ng lumakas ang bagyo. Naghanap ng paraan ng mga marino para itapon ng mga kargamento. At sinikap nilang sumagwan ng sumagwan, pero lalong lumalakas ang bagyo. Bakit? Sapagkat may isang nilalang na siyang may kagagawan, tinatalikuran, ayaw panagutan ang bagyo, kaya imbis na bumuti, lalong lumalala. Amen. Ang problema ng Pilipinas, hindi komunismo, sosyalismo, imperialismo, kapitalismo. Ang problema natin, ikaw mismo. Marami kang problema, marami kang bagyo na hindi mo dapat tinutulugan. Hindi mo dapat tinatalikuran. May bagyo ng buhay mo na harapin mo. Panagutan. Sapagkat hanggang hindi mo pinananagutan at hindi hinaharap, hahabulin ka't palakas ng palakas ang bagyo hanggang sumuko ka na. Sino naniniwala sa ilalim ng grasya, buhay na buhay ang accountability? Meron kasi nagtuturo sa grace, wala na raw accountability, bara-bara. Hindi totoo po yun. Sa ilalim ng grasya, accountable pa din tayo. Alam niyo po bang ibig sabihin ng accountability? Ang ibig sabihin ng accountable ay gamitin mo ng tama sa tamang paraan ang talento, kayamanan, treasure, at time at ang buhay mo. Making use of your time, your talent, and your treasure properly is accountability. At sa bawat accountability, may responsibility. Kapag ayaw mo ng responsibility, ayaw mo kasi ng accountability. Pero kung gusto mong harapin ang buhay, harapin mo squarely. Maniwala kayo, harapin natin. Ito pa nga ang isang maganda eh. Kaya ko lang nasabing salamat sa grasya ng Panginoon. Alam nyo ba, na kahit ikaw ang may kagagawa ng bagyo mo, sasamahan ka pa rin ng Panginoon sa bagyong kinakaharap mo. Isa lang ang totoo, kahit ikaw ang may kagagawan, hindi ka iiwan at pababayaan ng ating Panginoon. Kahit ikaw na ang may kagagawan, hindi ka pa rin iiwan ng Panginoon. Sasamahan ka pa rin niya.
Ganyang kakamahal ng ating Panginoon. Hallelujah! Kahit ikaw nang may kagagawan, kahit kasalanan mo na, kahit alam na alam ng Panginoon, ikaw ang managot, hindi ka pa rin niya pababayaan. Kaya nga, ang gandang-ganda ko dun sa awit ni David. Sabi ni David, Panginoon, kahit gumawa pa ako ng higaan ko sa impyerno, hindi mo ko iiwan. Basahin nga natin yung Psalms 139 verse 8. Sabi, biro mo, sabi ng Panginoon kay David, kahit gumawa ka ng higaan mo sa hell, hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Praise God. Sino sa atin ang may mga bagyo of your own devising, pero hindi mo naramdamang pinabayaan ka ng Panginoon? Sabi po niya, Chuk! Ayun ayun. If I go to heaven, you will be there. If I go down to the place of death, you will be there. If I make my bed in hell, sa New Living Translation, if I make my bed in hell, you will be there. Amen! Hallelujah! Kaya si Shadrach, Meshach at Abednego, tatlo lang silang tinapon sa problema ng pugon. Pero nung nasa gitna na ng pugon, naging apat na sila. At ang pang-apat ay ang Panginoong Hesus. Amen! Kaya si Jonah, wag naman maging kasangkapan natin yan. Wag namang maging lisensya. Hindi ba alin na? Basta nandun din naman pala ang Panginoon. Pero kahit nandun ang Panginoon, ang bagyo, palaki ng palaki. Kailangan harapin natin. Si Jesus tinukso din 3 beses. Pero pinagtagumpayan niya yung tukso 3. Kaya nilisan siya ng demonyo. Hanggang hindi nyo hinaharap ang problema ninyo, hahabulin kayo ng hahabulin ng demonyo. Pero pag hinarap niyo yan, lalayas na yan. Amen po! Hallelujah! Kaya mag-isip-isip po tayo, ano kaya yung mga bagyong ako ang may kagagawan? Kasama ko naman ang Panginoon, harapin ko na. Hindi naman niya ako pababayaan, harapin ko na. Ayusin ko. At ang pagsasaayos, hindi pasama, hindi pabuti. Amen, baka naman haharapin ko, aawain ko na sila. Mali po yun. Ang ibig sabihin ng haharapin mo, iaayos mo. Kung nagkasala ka, hingi ka ng tawad. Kung ikaw naman ang pinagkasalanan, magpapatawad ka. Amen? Kung humihingi na ng paumanhin, pagpaumanhinan mo na. Amen po? Kung nagsosorry, tanggapin mo. Kung kailangan ikaw ang magsorry, magsorry ka. Ayusin natin. Harapin natin. Kung may mga alam nyo, lalo na pagka may utang ka, pag mong takasan yung utang, harapin mo yung kinagkakautangan mo. Sabihin mo sa kanya, alam mo, maging tapat lang tayo. Wala namang matigas ang puso Pagka humingi ka lang ng tawad, patatawarin ka niyan. Amen, patawarin mo na yung katabi mo. Patawarin mo na. Kailangan lang maging tapat. Pagka naging tapat ka, sasabihin, naaalala mo pa ba yung utang mo? Sa akin, matagal ko nang nakalimutan Ikaw, guilty pa rin. Yung pinagkautangan mo, pinatawad ka na pala. Kung hindi mo inayos, di ba? Amen? Amen. Hallelujah. 10:20 na po. Magko-communion pa tayo. Nandiyan pa ba kayo? Amen? Ito na lang po, ito na lang. So yan po yung bagyo ni Jonah. Sa gitna ng hallelujah. Pero may mabuti ring kalagayan si Jonah kasi nang nagpapalabunutan na, lumabas pangalan niya Tapos nang lumabas yung pangalan niya, inako niya na yung pananagutan. Sabi ni Jonah, ako may kagagawan. Kaya nagngangalit ang dagat. Tapon niyo na lang ako sa karagatan, ako may kagagawan. Alam niyo yung mga marino,
mas may habag pa nga kaysa kay Jonah eh. Yung mga marino sabi sa Panginoon, Panginoon, kahabagan mo kami sa gagawin namin sa taong ito. Ibig sabihin, nahahabag yung mga marino kay Jonah. Samantalang si Jonah hindi nahahabag dun sa mga tao sa Ninibe. Ganun na lang ang pagkagalit ni Jonah sa mga taga Ninibe, samantalang yung mga marino nahahabag sa kanya. Inuugnay ko sa mensahe sa church. Minsan, yung mga tao pa sa church ang nagja-judge sa'yo. Minsan, yung mga tao pang wala sa church, yun na nakakaunawa sa'yo. Hello? Pag nasa church ka, pag kami nagkamali, ganun mo na lang hatulan, ganun mo na lang idiin, ganun mo na lang kamuhian, ganun mo na lang ibaon. Nasa church kayo Pag nagkamali, ginajudge ka agad. Meron nga kasaysayan Dumalo siya sa church, born again, kasama na, member na nila. May isang panahon na balitaan nila, yung kasama nila sa church, nagkasala, nalaglag sa pagkakasala. Kasi nasa abroad yung asawa niya. Nalaglag. Abay, ginawa ng mga tao sa church, lalo na yung mga deacon, yung mga board of demon sa church. Hinatulan ng hinatulan, ganyan ba born again, ganyan, di ba, may asawa ka, dapat ganyan. Dapat ano ka, ayusin mo buhay mo. Kinondem ng kunindom. Kinondem. Amen. Parang pinatitigil na ako ng Panginoon, Alam nyo, sa lungkot nung member, nagpunta sa beer house. Pagdating sa beer house, sinalubong siya. Alam mo, inakbayan ka agad siya. Alam mo, ganyan talaga ang buhay. Magpakatatag ka lang, di tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya mo yan, malalampasan mo mga pagsubok na yan. O ito, minum ka. Tapos, inihima sa likod. Abay, doon nakadaman ng kaaliwan yung member. Doon siya nakadama ng pagmamahal. Doon siya nakadama na tanggapin yung kanyang pagkadapa. Doon siya nakatanggap ng pag-unawa. Samantalang sa church na mga banal ang umaattend, ganun na lang siya kung hatulan at parusahan. Kaya sabi niya, mula ngayon, dito na ako mag-church. So mula noon, doon na siya nag-church. Kasi mas naramdaman niya pa sa church, sa beer house, yung pagmamalasakit kaysa sa mga tao sa church. Parang yung mga marino, mas nahabag pa sa kanya kaysa si Jonah na dapat nahabag sa mga taong walang alam kung mabuti o masama ang kanilang ginagawa. Are you with me? Amen. So si Jesus, punta na tayo kay Jesus. Hallelujah. Huwag kayong pupunta sa beer house, Hallelujah. Amen. Baka sabihin, sabi ni Bishop, mag-beer house na lang daw kami. Hindi po. Ibig lang sabihin, pananaw po na magmahalan tayo. Magpatawaran tayo. Tanggapin natin ang isa't isa just the way we are. Amen. Dito lang sa church mo yan madadama. Tapos nasa church ka na, hinahanap mo ito, hindi mo matagpuan. Matagpuan sana sa church. Let this be a house of comfort. Let this be a house of love. Let this be a house of forgiveness. Let this be a house where people will be blessed. In Jesus' name. Si Jesus, nang bumagyo sa kalagitnaan ng paglalakbay, ano ginawa ni Jesus? Ano ginawa ng mga alagad? Yung mga alagad, ginising si Jesus. Alam ba ninyo na mayroong bagyo na hindi ikaw ang may kagagawan? Matulog ka. Pumanatag at pumayapa sapagkat may bagyong likas na dumarating na dadaan lang sa biyaya ng Panginoon, hindi ka kayang gibain. Sino sa inyo naniniwala may panahong may bagyo? Be at peace. May panahong may bagyo, be at rest. May panahong may bagyo, be confident na kasama mo ang Panginoon sa gitna ng bagyong ito.
Lalo na kung ang bagyo, alam mong hindi ikaw ang may kagagawan. Yan ang lumapit yung mga alagad. Gusto sanang sabihin ni Jesus, bakit kayo nag-aalala? Halika, samahan niyo ko. Matulog tayo. Si Jonah, sabi ng Panginoon, gumising ka. Pero si Jesus naman, matulog tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, matulog tayo. May mga bagyong wag kang matigatig. May mga bagyong wag kang maligalig. May bagyong wag kang matakot. Sapagkat may bagyong ang Panginoon ay kasama natin. Hindi ka iiwan at pababayaan. So kayo ba'y naniniwala? Jesus is now greater than Jonah. At ipanalangin natin na ang Jesus na ito ang makita sa atin, kasama natin, na sa gitna ng lahat ng ating pinagdaraanan, ang Panginoon may mabuting mensahe. Ang Panginoon may resurrection power, may resurrection life. Ang Panginoon sa gitna ng bagyo, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. May panahong matulog ka, pumayapa at pumanatag. May panahon namang harapin mo ang pananagutan. Tutulungan ka ng Panginoon. Sa lahat ng ito, mahal tayo ng ating Panginoon. Jesus is greater than Jonah. Manalangin po tayo for our communion. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa aming pagsasalo-salo sa banal na komunyon na aming gagampanan. Hallelujah, dalangin namin na sa pagkukomunyon namin, maalala namin ang iyong pag-aalay ng iyong buhay, Panginoong Yesus. Nialay mo ang iyong katawan, nialay mo ang iyong dugo, at kaming lahat ay binigyan ng bagong buhay na pinagpala. Basbasan mo po ang aming pagsasaluhan, maging instrumento ito ng kagalingan ng mga may sakit, maging kasangkapan ito ng kaaliwan sa mga nalulungkot at pagpapala para sa aming lahat. Bendisyonan mo po ng aming panalangin ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Are you blessed this morning? Amen. Parang tatlo na lang yung nag-amen. Naunawaan ko po, naiinip na tayo. Hallelujah. Hindi po. Are you blessed? Amen. Amen. Praise God. Pwede pong itaas natin ang tinapay. Kampanan po nating may pananampalataya. Maniwala po kayo. Ano man ang ating taglay ng mga karamdaman, sakit, pasanin at kabigatan, sa panahong ating aalalahanin na sobrang dakila ng pag-ibig niya sa atin, nihandog niya ang kanyang katawan, hinayaan niyang masugatan at saktan, para lamang kung may sakit ka, pagalingin ka niya. Kung nangihina ka, palakasin ka niya. Binigay niya ang kanyang dugo bilang patunay na mahalaga ka sa kanya. Ang halaga mo ay kamatayan at pagkabuhay niya. Na sana'y wag mong maliitin at tamakin ang iyong sarili at ituring na walang halaga. Hindi lang tayo karapat-dapat, pero mahalaga tayo sa kanya. Salamat sa grasya niya. Taas mo natin ang tinapay. Noong gabi, bago ipagkanulo ang Panginoong Yesus, dumampot siya ng tinapay. Kanya itong itinaas, pinagpasalamat, pagkatapos pinagpira-piraso niya. Binigay niya sa kanyang mga alagad na ang wika. Ito ang aking katawan na ibinibigay ko sa bawat isa sa inyo. Sa tuwin ng kakainin ninyo, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. At sa habang kinakain natin, isipin mong mahalaga ka. Isipin mong mahal ka niya. At isipin mong ang kabayaran ay ang nasaktan at nasugatan niyang katawan. Ganyang kakahalaga. Kainin natin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa mga latay at sugat mo, Panginoong Yesus, sabi mo kami ay pinagaling mo na.
Pinagaling mong una ang aming espiritu, patuloy na pinagagaling ang aming kaluluwa, at pinagagaling ang aming katawan. Inaangkin namin ang kagalingang ito sa pamamagitan ng mga latay at sugat mo. Taas po natin ang saro. Ganyan din naman, pagkatapos na maghapunan, dinampot ni Jesus at ang saro at kanyang sinabi, ang sarong ito ay ang bagong kasunduan, pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwin ang ninyong iinumin, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ang juice sa saro na may pananampalataya. Habang iniinom mo, alalahanin mong ganyan kakahalaga, ganyan kakamahal ng Panginoon. Inumin po natin. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, dahil sa kanyang kamatayan, tayong lahat ay kanyang tinubos. Hindi dahil sa ating mga ginawa, hindi dahil sa kayamanan at kasaganaan ng kanyang masaganang biyaya. In Him we have redemption through His blood, even the forgiveness of all our sins, according to the riches of His grace. Sa tuwin ang kakanin niyong tinapay na ito at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Patuloy po nating pasalamatan, patuloy po nating purihin, sambahin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Bibigyan ko po ng pagkakataon ng bawat isa bago po tayo mag-dismiss. Lumapit po tayong personal as we have done it in the past. Lumapit po tayong individual. Lumapit po tayong personal. At patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon. May mga bagay kayong ipagpapasalamat. May mga bagay kayong dapat alalahanin, ibalik ang papuri. Kung may mga kahilingan, humiling tayo sa Kanya. Hallelujah. At maniwala kayo. Hanapin niyo siya. Matatagpuan, nakikinig siya. Sa Kanya kayang magtiwala. Sa Kanya kayong maniwala. Aming Ama, salamat po sa napakagandang mensahe ng pagpapaalala. Lumalapit po ako sa iyo. Nalalaman mo, Mami, pinagdadaanan ko. Ikaw ang nakakaalam ng problema, pasanin. Tinataas ko sa iyo ang mga bagay na nais naming tulungan mo kami. Pinagkakatiwala ko po sa iyo mga alalahanin ng buhay, mga pasanin ng buhay. Maraming salamat. Sa lahat ng ito, pasasalamatan ka namin. Sa lahat ng ito, pinupuri ka namin. Uuwi kaming pinagpala. Uuwi kaming may tangang panibagong lakas. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng bagyo na aming nararanasan, nangako kang hindi mo kami pababayaan. Sasama ka sa amin. Kahit man minsan ng bagyo kami ang may kagagawan, nandyan ka pa rin. Minsan nagkakamali kami, mahal mo pa rin kami. Salamat, Panginoon. Napakayaman ng biyaya mo. Wala kaming gagawing mali na mabagbabawas sa pagmamahal mo. Lalong wala kaming gagawing mabuti na makapagdadagdag dito. Mahal mo kami, maging sino pa man kami. Bless mo po, Panginoon, ang panahon ng aming pagbibigay. Magbibigay kami bilang tanda ng aming taus-pusong pagpapasalamat. Ayaw naming magbigay sa layuning pagpalain lang kami. Ang totoo, pinagpala mo na kami. Kaya kami magbibigay para pasalamatan kayo. Para sabihin sa inyo galing ang lahat ng ito. At ang pagbibigay namin maging malaya. Hindi obligasyon, kung hindi maging malaya. Masaya sa puso namin magtatanim at makikibahagi sa pagpapalaganap ng mga salita mo.
Bless mo po ang bawat isa, payamanin mo po sila, multiply mo po ang mga binhi, maranasan ng mga anak mo ang masaganang pamumuhay. Salamat po. Pag masagana na kami, tulungan mo kaming maging daluyan ng pagpapala sa nangangailangang iba. Bless mo po. Sabi mo po, mapalad ang mga nagbibigay kaysa sa tumatanggap ang katotohanan. Kaya kami mapalad na nagbibigay kasi mapalad kaming tumanggap ng lahat ng biyayang nagmula sa iyo. Bless mo po kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.